Sinundan ko yung lalaking may suot ng parehong blue Uniqlo hoodie. Yung hoodie na parte na ng bawat memory ko kay Axel. Para akong sinasapian habang tahimik na naglalakad sa likod niya. Para akong tangang nakikipagtalo sa sarili ko kung lalapitan ko ba o hindi. Tumitibok ang puso ko sa kaba at pag-asa. Baka siya na. Siya na si Axel. Baka ito na yung araw na matatapos ang 3 taong paghihintay ko. Nasa wakas, makikita ko na si Axel. Lumiko siya sa hallway. Tahimik. Dumiretso sa gate ng school. Excuse me. Nilakasan ko ang loob ko at tinawag siya kahit nanginginig na ang boses ko. Paglingon niya, hindi ko alam kung napahiya ako o nadurog ang puso ko. Isang lalaking medyo matipuno. Mukhang laging nasa gym at may suot na salamin. Ngumiti siya. Awkward. Parang alam niyang nabigla ako. Hello? Ikaw siguro si Rina? Napakunot noo ako. Ba't kilala ko nito? Di ko nga siya kilala. Si Axel na ba to? Ha? Paano mo ko kilala? Ako nga pala si Lance, kaibigan ni Miro. Nagkakasama kami sa basketball minsan. Alam mo, naikwento ko niya madalas sa akin. Napatingin ako sa hoodie niya. Sigurado ako na same to sa hoodie ni Axel. Okay. Sorry. Kasi kapareho mo ng jacket yung boyfriend ko. Akala ko ikaw siya. Si Axel ba yun? Napatigil ako. Bakit alam niya pangalan ni Axel? At paano na pati si Axel kilala niya? Common friend siya ni Axel at Miro? Oo. How'd you know? Kilala mo ba siya? Paano? Alam mo kung asan siya? Tsaka, bakit may ganyan kang hoodie? Hindi, no? Kasi close kami ni Miro, tapos minsan na pag-uusapan ka. Napunta kami sa usapan about sa online boyfriend mo nga raw, si Axel. Tapos tong hoodie, pinahiram lang sa akin ni Miro. Napangiti ako ng pilit. Pero deep inside, parang may mga tanong pa din sa utak ko. Like, bakit parang ang daming coincidence? Pagka-uwi ko, agad kong binuksan ang phone ko. Nagbabaka sakali na may message na sa akin si Axel after niya akong hindi siputin sa meetup namin. Na baka kahit papaano, may paliwanag siya. Axel? Ghosting, huh? Bakit hindi ka pumunta? Bakit hindi mo ko sinipot? How dare you na pag-antayin ako doon and now hindi ka man lang nagre-reply? Wala akong nakuhang sagot buong gabi. Love, sorry kung now lang ako naka-message sa'yo. Na-hospital si Mami, emergency. Biglaan lahat. Sorry. Hindi ko na nasabi sa'yo agad. Ang gulo ng isip ko, love. I'm so sorry, talaga. Sa wakas, bakit hindi ka man lang nagbigay ng kahit isang text? Para akong tangang naghintay sa'yo. Pinaasa mo ko, Axel. Wala akong ibang inisip kundi si Mami. Wala pa talaga akong tulog kakabantay sa kanya. Please understand naman, love. Please know na hindi ko to ginusto. Mahal na mahal kita, Rina. Please. Huwag mo akong iiwan. Hinayaan ko na siya mag-chat ng mag-chat. Kahit concerned ako, sobrang inis na inis pa rin ako.
Hindi ko alam kung nasasaktan ako dahil iniwan niya ako. O dahil kaya niya akong iwan kahit kailan niya gusto. Sobrang guilty ko. Nakikita ko siya araw-araw pero hindi niya ako nakikita ng buo. Yung dating Rina na walang ngiti, wala kwento, wala na. And guess what? Ako yung dahilan. Pero, tangina, kahit ganun, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Mahal ko siya. Love, may ginawa ako para sa'yo. Open mo yung link na sinend ko sa'yo. Gumawa ako ng playlist sa Spotify. Lahat ng favorite songs mo yan. Sana maramdaman mo pa rin kung gaano kita kamahal. Sorry ulit, love. Every song, andun ako. Kahit hindi ko masabi, marinig mo sana yung pagmamahal ko sa bawat lyrics. Ay, scene lang lahat ng message ko. Sana mapatawad niya pa rin ako. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, delivery guy. May iniabot siyang maliit na box. Miss Rina? Yes po. Ako nga po. Delivery po galing kay Sir Axel. Sige na ma'am, patawarin niyo na raw ho siya. Nakakainis ka, Axel. Isang necklace. Pendant na may initial na R+A. Rina and Axel. Hindi ako perfect, love. Pero sa bawat tibok ng puso ko, ikaw yun. Sana magustuhan mo yung regalo ko. Stop sending me stuff. Tinignan ko yung kwintas. Ang ganda. Pero parang hinahati nito ang puso ko. Sobrang ganda. Sobrang sakit. Putik. Di ko alam paano ko haharap kay Rina. Nakita ko siya. Tahimik. Malamlamang mata. Parang wala siya sa sarili niya. Rina! Aga-aga nakasimangot ka na naman. Kain tayo? Mind your own business, Miro. Wala ako sa mood. Ano? What do you want? Donuts? Pizza? Ice cream? Ngiti ka lang oh. Wala. Hindi mo kailangan gawin yan, Miro. Kahit anong gawin ko, wala namang magbabago. Alam ko. Pero, pwede pa rin namang itry, di ba? Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi lungkot. Pagod. Miro, paano kung lahat ng to hindi naman pala totoo? Paano kung pinaglalaroan lang niya ako? Hindi ko alam lahat. Pero naniniwala naman akong totoo siya.
totoo kayo. You think so? Yeah. Ay, sana nga. Love, kahit galit ka, kahit ayaw mo na sa akin, hindi ako susuko. Hindi ako lalayo. At hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakaayos. I love you. Lumapit ako sa bintana. Tinitigan ko yung buwan. Parehong buwan na sabay naming tinititigan dati. Pero ito ako. Mag-isa na naman. Why does it feel so lonely kahit meron kami? Kung dati, parang ang lapit-lapit namin sa isa't isa dahil sa mga gantong pagkakataon. Ngayon, parang ang layo na. Ang lamig na. Kinuha ko ang phone ko. Tinitigan lang ang chats namin. Kinakabahan ang puso ko at nanlalamig. Mabagal. Masakit. Axel, Yes! Nag-message siya. Hawak ko ang phone ko habang nanginginig ang kamay sa pag-aabang ng kasunod. Yes, love? tumigil ako saglit. Huminga ng malalim. Tinignan ko ang R@A pendant sa palad ko. Tama ba itong gagawin ko? Ilang segundo akong hindi gumalaw. Ayokong pindutin ang send. Pero pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Pagod na akong hindi sigurado. Maghiwalay na tayo. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.